So good day mga kapasyon, no? So welcome back ulit sa ating panibagong vlog, no? Sa ating tutorial. So ito naman tutorial lang to, no? Or tips, no? So sa tagal-tagal ko din hindi nakapag-upload ng ating Rusi, no? Kasi lagi ako sa game development. Kahit hindi ko man talaga line yung game development na yan, pero inaaral ko pa rin talaga, no? Maging isang developer ng isang game, no? Kung mapapansin nyo, may mga post ako dyan ng Kabal, no? Kasi solo player ako ng Kabal talaga dati pa. 2007 pa siguro, mga ganun. Unang labas ng Kabal, yun. So ngayon guys, mag-share lang tayo ng ating tips, no? Nabot sa ating bola. Kasi itong gamit ko ngayon, mas okay to kaysa mga nakaraang kong test ng bola, no? So mostly, lagi ako nagtitest lagi, no? So dalawa kasi binabasihan ko, kung gusto ko ng power at may dulo. Yun nga lang, may konting kain sa konti sa gas. Pero kung sa arangkada at sa overtaken naman, okay, no? Kung gusto ko naman na medyo matipid sa gas pero walang arangkada, pwede rin, makakapili ako. Pero dalawang choice po yun guys, or tatlo, or basta walang choice, no? So nakadepende po yung ating bola sa ating bigat ng pulley, no? Sa ating pulley na ginagamit, no? Kasi mapapansin ninyo sa mga stock pulley, ang ginagamit dyan ay straight 14 grams, no? Straight, no? Medyo magaan ng konti, magaan, or sakto siya, or naka-default yung kanyang size, no? Or weight, or timbang, naka-default po yan pag once na stock. Kahit sa mga branded din, ganoon din sila, naka-default po yun. Naka-default sa stock na weight or bigat ng ating bola. So saka lang tayo nagmo-modify pag once na nakakalkal na tayo, naka-racing na. So sa mga racing CBT, karamihan sa mga nilalagay diyan, straight 13 grams, mas magaan, no? Mas magaan. Uy, nalalaglag pa. So mas magaan na bola, mas ma-RPM, mas may power, mas may arangkada, no? Yun nga lang, may konting cancel sa gas talaga minsan, pero okay lang naman yun, wala problema doon, no? So guys, sa akin ito yung ginagat ko ngayon, ito 15 grams, tatlong 15 grams, at itong tatlo hindi ko alam kung ilang kilo to, hindi ko na alam kung ilang grams yan, siguro 13 o ano, kasi ito 14 kasi ito kasing so parang 13 nga to, hindi ko alam kung saan dyan, basta yan ang gagawin ngayon, no? Yun nga sa explain ko nga, nakadepende kasi yan sa bigat ng ating pulley, ano? Kasi kung mapapansin nyo, pag sa stock pulley, medyo mabigat kasi yung stock pulley natin, no? Kaya kailangan niya medyo light na ng onte. Straight 14 grams, straight na 15, no? Pag mabigat na, kasi mabigat kasi yung pulley ng stock, no? So dapat may mas mabigat yung bola ng onte para maitulak niya. Kasi kung magaan ang bola niyo, ma-RPM yun, no? Kunyari straight 13 grams o 12 grams kayo, ma-RPM yun, ano? Pero kung naka-light pulley na kayo, so doon na yung papasok yung ating combination, no, na bola. So sa ganyan ako, naka-combination ako ng 15. So tested ko siya. Pwede din ako mag straight ng 14 o 15, no? Mas ma-RPM kasi nakapansin ko sa kanya, pag basta nasa akyatan, medyo humihina yung RPM ko, no, pag sa akyatan, kahit may angkas ako. Pero pag sa duluhan naman talaga, grabeng bigay ng 15, saka tipid sa gas. Gusto ko kasi pag gusto na sa akyatan, medyo may power para talagang hindi na pag-iiwanan ng iba, no? Tapos naka 835 bundle belt pa tayo, alcal pulley, semi-size stock na lighten pulley yan, na nabili ko sa online sa Lazada. Tapos alcal torque drive para medyo angat at medyo sagad. Tapos naka porting tayo, ano? Yun ang kon sa kanya. So yun, sa bola ito guys,
15 grams pwede kayo mamili, no? So nakadepende kasi nyo yun, kung ilang segundo nyo makukuha yung top speed ninyo, no? Pero mas maganda kung medyo malaki yung pulley ninyo para talaga mas maidudulo pa. Kasi kung semi stock lang, medyo parang nabigay lang yung standard power nya. Kung semi stock lang, semi size stock lang siya, parang ganun, nabibigay lang niya yung tamang standard lang. Pero kung naka racing pulley kayo na oversize, mas maganda kasi mas isasagad niya yung power, no? So ako nag-try lang naman ako nito. Kahit sabihin na 1.4 siya, nabili ko 1.3, 1.4 mga ganun, okay na rin. So nakita kasi ngayon nagtaas siya ngayon siguro nag 2 plus ulit siya, nag 2 plus. Ano kasi yung semi stock siya na lighten, no, magaan, no? So sa mga kuan nga dyan, sa mga nagpapalit ng racing pulley, medyo magaan nga yung pulley nila no, magaan. Tapos magaan din yung konti yung bola, nagko-combine sila ng medyo magaan at mabigat para may dulo. Kasi kung puro magaan lang, hiyaw lang talaga yung mangyayari doon. Kasi kung magtitigas pa kayo ng spring ninyo, medyo mahiyaw na. So sa akin, stock spring lang po ito. Stock pa rin itong spring nito na alam nyo na, syempre maganda sa stock. So sa performance guys, okay na okay, tipid pa rin sa gas. Kaya kahit sabihin na naka semi stock pulley siya pero lighten siya, magaan. Ito, grabe, nabibigay siya ng power talaga pag naka-combination. Kung gusto niyo nang makaarangkada agad, mataas yung RPM, kasi the more na RPM, mas may power, no? Kasi mas nakakabuelo siya pag ma-RPM, no? So di gaya sa mabigat, no? Pagkaikot niyang ganon, umaangat agad yung pulley mo, dumidiin agad yung pulley, so hindi pa nakakabuelo yung lining mo. Lapat na agad yung lining, arangkada na agad yun, no? Pag ganon, kasi hatak niya na agad yung belt mo pagka medyo mabigat yung pulley at mabigat yung bola, no? Pag medyo magaan naman yung pulley mo at naka-combination ka, kumbaga pinapaturbo niya muna yung pinapaturbo niya muna yung lining mo, no? Pinapalapat niya muna para ma-impact siya, para talaga sagad. So yun lang napansin ko sa kanya, no? Pag was na naka racing CVT ka, tapos naka combination, no? Sa racing CVT nga, straight 13 grams na nilalagay nila straight 13 grams, no? Mas ma-RPM, talagang hatak talagang ginagawa, no? Hindi siya pigil. So ganoon nga sa akin ngayon, no? So tinataasan ko muna yung RPM niya para mas may power. So yun ang ginawa ko sa kanya. Kaya pagka na-throttle ako, hindi pigil yung RPM, talagang bigay talaga, no? Bigay talaga RPM niya. Kaya mas maganda pag medyo ma-RPM ng onte, kasi ang pangit naman pag hindi ma-RPM yung motor mo tapos agad na. Kasi may tendency kasi noon, yung ibang kasi hindi nasusunog, no? Nagkakaroon ng carbon, hindi nasusunog lahat kasi hindi nakaka-RPM. Kumbaga naiipon lang yung gas sa loob, hindi agad nasusunog, no? Kaya minsan yung lang tambucho natin itim, no? Itim. So maganda pa talaga yung medyo ma-RPM ng onte para malakas ang power, may arangkada at may dulo, no? So yun nga sabi na, pagwas na nag-combination ka ng ganong setup ng bola, may mawawala dyan yung gitna, no? Yung gitna ang mawawala dyan. Kumbaga yung idle mo, kumbaga sa pag naka half throttle ka, no? Pag naka half throttle ka, bababa agad siya kasi naka half throttle ka, so baba agad yung bola mo. Pero kung gusto mo naman na talagang na halagang may power, so mag-combination ka. So ito sa akin guys, ito lang sa akin 15. So di ko alam kung ilang grams. So either 13 siguro to, 13, kasi alam ko ang ng 9 tsaka 12 medyo manipis dito. So yung nabili kong bola alternate, no? Baliktaran, pwede kabila. So kahit magkabaliktaran siya, okay lang. 15 grams kahit magkabaliktaran. So hindi ko na binalik yung 18 ko
18 grams medyo malambot kasi yung ano niya, yung ganitong plastic niya malambot kasi yung 18 grams. Okay na sana yun, ganitong combination 15-18, no? Kasi talaga power nun, pero medyo kuan nga, medyo malambot kasi mabilis na mapudpud, di gaya ng ganitong bola makunat yung plastic. Tingnan nyo naman, oh, bilog pa yun, oh. Parang walang tapas yung bola, oh. No, mula na nagpalit ako ng CBT. So tingnan mo naman, okay na okay. So balik ka kasi sabi nila pag gusto bumili ka ng bola may tamang ano daw yan, tamang angulo. Pero sa akin kasi same sila guys eh, same ng ano, pa sa kabila ganun din sa kabila. So saan mo pipiliin dyan? So sa akin kasi magkabilaan na, kahit magkabaliktara siya okay lang, walang problema, no? Kasi sige pa ng kayod niya, yun pa rin naman wala, oh. Wala kang basihan dito kung saan mo ilalagay, no? Wala kang makikita, no? At sa mga ganito din naman, ganun din eh, pag nakabili ka ng ano, ng aftermarket, so ganun din siya, magkabaligtaran din, oh. Gaya nito, oh, pares lang din naman sila ng lapad, oh, pares lang din. So magkabilaan, so kahit magkabaligtaran siya okay lang. Pero sa iba kasi guys, may iba kasi na may pinipili, ano, may iba kasi na pinipili na may tamang angulo daw. Pero itong mga nabili kong bola, parang wala. Parang ganun, makabaliktaran. So yun guys, kung gusto niyo na mga ano na nakakaakit ng bundok, mag-combination kayo. So palit kayo ng pulley, racing pulley na medyo malapad, medyo malaki na. O kaya bili kayo ng pang click o ano, tapos ipakalkal ninyo. Yun lang kung andun, ipakalkal ninyo, tapos pa-redegree nyo, tapos gamit kayo ng belt na A35 bando belt, no? Kasi yun ang sukatan nila. Kasi kung pang click kasi guys, iba kasi ang sukat ng pang click, medyo malapad ang pang click, no? Yung bando saktuhan lang sa ano ganito. So dapat yun ang maging sukatan ninyo, yung pang click ay yung pang bando belt na pang GY6 na bando belt A35 kung gusto niyo ng ganon. Tapos ipakalkal nyo yung torque drive nyo, pakalkal nyo, no? Tanggalin nyo yung limiter, prasagad talaga. Ito ang akin nga eh, ito nilagay ko dito, ano to eh, naka magic washer siya, ano, para mas angat talaga, mas lapat. So hindi ko na mapapakita yung dito kasi napakita ko na dati yun, ayaw ko na upload ulit, no? Ito lang guys, ano lang to, tips lang to sa akin, no? Yun, no? 15 grams, naka 15 grams ako. Itong tatlo hindi ko alam ilang grams to, pero masasabi ko na ako lang yung klase ng tao na ay nako, alam niyo mahilig talaga mag-explore. Kasi hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi lang, talagang ini-explore talaga, tinetesting ko talaga kung anong maganda. Yun naman, tabi kong bola, diba? Pan-testingan to guys eh. Ayan, pan-testingan ko kasi yun eh, kaya hindi talaga ako naniniwala sa mga sabi-sabi lang, recommendation lang. So mas maganda pa talaga is na mag-try kayo ng bola, tapos mag-try kayo na may angkas. Pag na-try nyo na may angkas na kayo, tapos ma-power siya, pag umakyat ma-power, much better yan. Pag mas na isa lang ang sakay, mas malakas yan. Kasi kung sa may angkas pa nga lang, may power na eh, paano kung wala lang angkas? So ito akin guys, hindi ko masasabi na malakas or kargada, pero sa akin lang mas okay yung ganito, no? Kasi minsan ang binibilang dito sa akin kilometro ang binibilang bago maubos yung gas ko, kilometro. Hindi ako nagbibilang ng araw, kasi kung araw lang kaya ko paabutin isang linggo yung gas ko eh. Kung araw ang bibilangin nyo, kaya paabutin ng ilang linggo yung gas. Huwag mong gamitin, ganun lang. Pero kung sa kilometro ka babase, kilometro, matagal-tagal, no? Tagal-tagal maubos kung kilometro ang babasihan mo, no? So doon kayo bumase guys. So yun lang guys, sa akin ko na yun guys, sa akin tips ngayon, no? Try yung mag-combination ng bola, no? So punta kayo sa mga motor shop, maghanap kayo ng ganitong bola na same size. So lahat ng grams kunin na ninyo, i-testing ninyo.
i-try ninyo sa isang straight lang kung aabot ba siya ng 100 sa isang piga lang. Pero alam ko guys, pagwas na naka alkal pulley kayo, minsan talaga kailangan nyo kasi kasi hanapin yung magandang throttle. Laruin nyo yung throttle nyo muna. Kapag kapigain nyo 4 seconds bitaw, tapos piga ulit, so doon nyo makukuha yung magandang performance yan. Hindi po agad-agad nakukuha yan sa isang piga lang guys, yung ganon. Pagkarang ka sa piga lang, matagal kasi mag-slide lang yun, hindi pa nakakabuelo, no? Kailangan laruin nyo muna yung throttle nyo, piga-piga ganon, saka bibigay yung power nyan. So yun lang guys, sa akin tips ngayon guys. So wala na ako may ibang ma-share sa inyo, no? Kung sakali may tanong man kayo, pwede ko gawa ng content yun, pwede ko gawa ng video para sa inyo, para may basihan kayo. So yun lang guys, sa ating video ngayon guys. Maraming salamat at ride safe sa atin lahat. God bless.